Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening, sasamahan nga rin po tayo muli ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. Walang iba kung hindi si Dr. Irene Lim. Good evening, Doc. Kumusta po? First Wednesday of the month of March. Yes, so magandang gabi po sa inyong lahat at hope we are all, kasama po ako in good health. No? Yes. So Luzon, Visayas, and Mindanao. Sana nga po nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin. At ngayon nga pong buwan ng Marso, sineselebrate rin po natin ang Women's Month. Doc, kaya ang topic ba natin ay tungkol sa kababaihan? Yes. Ayan. So, maraming kababaihan na makaka-relate po dito. Gayun rin po yung mga kalalakihan na may mga partner na babae. Para nga po, mas lalo nyo pong maintindihan ang pinagdaraanan rin ng mga babae, di ba? Yes. So, pag-uusapan natin, Doc, menopause. Ito ba ay sakit na maituturing o normal na kondisyon, sinasabing part of growing up, part of life? Actually, sabi nga natin pinagdaraanan. So ito po ay isang natural na phenomenon as the women age, no? Habang tumatanda po kasi, talaga pong dadaan sa ganitong stage ang kababaihan. Ito po ang tinatawag nating end of a woman's menstrual cycle. So pagka ganito po, hindi na ho pwedeng magbuntis ang women. No? Nangyayari ho ito usually mga late 40s and early 50s. Okay. And although it can vary widely when it comes to age. And kadalasan, yung mga maagang magkaroon ng period, first menstrual cycle, we call it menarche, yun naman po ang late magkaroon ng menopause. So, kadalasang ganun, although hindi naman lahat, no? Maagang magkaroon ng first menstrual period, tapos mga late 50s na nagme-menopause. And hindi natin masasabi agad-agad na hindi ka nagkaroon ng 1, 2 buwan, 3 buwan. Hindi mo masabing menopause ka na agad. Okay. So it should be at 12 consecutive months. No? So halos 1 year. Na wala ka talagang menstruation, Doc. Wala talagang dugo. Yes, para mo masabing menopause na ang isang babae. Kasi minsan merong ganon, mawawala ng 3 months o 6 months, tapos biglang magkakaroon. Kaya nga hindi mo pa masasabing menopause na yun. Okay, pero yun yung sign, Doc, na pwedeng pa-menopause ka na? Yes, oo. Malapit na pag ganun nagloloko na yung period ng babae. And yun nga, kailangan pagka ganun po, mas maganda kung magpatingin na kayo kasi minsan naman baliktad. You are expecting na menopause na kayo tapos biglang nagkaroon. So akala nyo nagloloko lang yung mens ninyo. But minsan ho, this uterine bleeding na po ang nangyayari. Ibig sabihin abnormal bleeding na. Akala mo lang parte ng premenopausal mo. So, kumbaga, halimbawa, pagka talagang menopause ka ng totoo, huminto na siya ng 12 months, be considered menopause. Tapos, bigla-bigla, all of a sudden, bigla kang nagkaroon. Abnormal ho yun. Pag menopause ka na, menopause ka na. Abnormal ho yung magkaroon ka pa ng bleeding. So, pwedeng may sakit ka, Doc? Pwede. Pwede hong nagkaroon ng mga abnormal growth sa uterus since ang babae ho, mas nagde-decline ang estrogen, which is nangyayari ho yun. Pagka menopause na ang babae, bumabagsak po ang level ng estrogen sa katawan because pinakamaraming production ng estrogen galing ho sa ovaries. Pag menopause na ho, kaunti na lamang ang naproduce, galing na lamang ho sa ibang organ. Like adrenal glands, mas prone ho tayo magkaroon ng mga bukol-bukol sa matres, sa ovaryo, at sa breast. So, abnormal bleeding na ho yung menopause na kayo, dinugo pa ho kayo.
Pagka ganun, kailangan nyo magpa-check up at kinakailangan ho kayong ma-ultrasound pagka ganyan. Kaya be careful kung kailan ninyo i-claim na premenopausal lang yung nangyayari sa inyo, yung hihinto, dadating, hihinto, dadating, o talaga bang menopause na, 12 months nang wala, tapos bigla-bigla namang nagkaroon. You need to differentiate. Basta ho ang pattern ninyo, kailangan meron kayong 12 months na tuloy-tuloy na wala ho talagang menstruation. Pag ganun na po, tas bigla-bigla naman all of a sudden, nagkaroon kayo, kailangan hong malaman ng OBGYN kung bakit kayo nagkaroon while menopause na kayo dapat. No? So, ganun. So kung sinasabi natin, Dok, na natural part of aging ang menopause, ano pong dahilan kung bakit nga po nagkakaroon nito? Okay, so yung pinag-uusapan natin kanina, normal yun. Yun yung normal. Dapat mag-e-end ang menstrual period ng kababaihan sa natural process kasi talagang nagtapos na yung menstrual cycle. But meron din hong mga artificially induced na pagme-menopause ng mga babae. Tulad ho pagka nag-undergo halimbawa ng chemotherapy or nag-radiation therapy. Hindi ho sinasadya, side effect ng mga procedure na yon, nagkakaroon ho ng early menopause ang babae. No? So, ganun po yun. Or, pwede rin hong nagtabiso yung babae. Yun ho bang tinanggal lahat, ovary, uterus, dahilan sa may bukol siya before. So, it's better natanggalin na lahat. So, tinabiso, syempre ho, wala nang menstruation yun dahil pati ho matres, tinanggal na. Or yung mga bini-BTL or bilateral tubal ligation, no? So kaya tinalian lang ho yan o tinanggal talaga ang ovary, mawawalan na rin ho yan ng menstruation. Or na ooporectomy po, no? Yung tinanggalan ho ng ovaries, no? Kahit ho andyan pa yung matres, kung wala na ho yung hormones o ovary, wala na magproduce, hindi na rin ho magme-menstruate ang kababaihan. No? But yung pinag-uusapan natin kanina, yun ho yung normal na dapat dadaanan. Pero may mga procedure din ho kasi na accidentally, isa ho sa resulta is menopause. Okay. Ano nga po ba, Dok, yung mga senyales ng pagkakaroon ng menopause or yung sabihin nating humahanto ka na sa menopausal period? Yan po ang ating aalamin maya-maya. Meanwhile, Dok, para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address, hotline number, and social media accounts, at kung available pa nga rin daw po ba, Dok, yung ating promo na in-announce noong holiday season pa, last year pa nagsimula. Okay po. So we already have just 1 week, no? So hanggang sa Sunday na lang po, no? So less than a week na pala, no? So hanggang first week of March, ang atin pong promo, humabol po kayo. As of now, free pa po, but hanggang linggo na lamang po. March 10. Check up, ang free urine and sugar testing, ang atin pong free colon cleansing pag may referral po kayo, and yung promo package natin ng detox, blood cleansing with or without vector scan. Malaki ho kasi ang difference sa price pagka ito ho ay bumalik na sa dating presyo. Ayan ho, pwede nyo i-prepaid yan, no? And also yung high dose vitamin C, pwede nyo rin pong i-prepaid yan, no? Wala kasi yung expiration yan, so kahit kailan nyo gustong gamitin kung wala pa kayong time. And of course, ang high-dose vitamin C, maraming benefits. So may anti-cancer, may antimicrobial effect. Ginagamit na ho yan sa US in hospitals. Nakakapatay ho yan ng lahat ng klase ng mikrobyo at nakakablast po yan ng cancer cell nang wala pong side effect, no, sa ating katawan. And yung vector scan naman po, na nakaka-catch up niya ho yung katawan bago pa kayo magkaroon ng symptoms and bago pa ho mag-abnormal yung laboratory test ninyo. And also,
yung may mga lahi po ng cancer, malalaman ho natin ahead sa vector scan, lahi ng high blood, stroke, and heart attack. Makikita na ho natin ahead if barado ho ang circulation ninyo. Pati ho lahat ng mikrobyo, hindi nyo na ho kailangang magkuha ng specimen at mag-culture and sensitivity. Automatic ho kasi lalabas yung mga scientific name ng bacteria, virus, and others specifically, no? And yung may mga allergies, yung allergens po, automatic kung lalabas ang allergens. Hindi na ho kailangang skin test nyo pa ho isa-isa, no? And lahat ho ng chemicals na nasa katawan ninyo na na-absorb ninyo since birth, lalabas po yan dyan lahat. Wala hong radiation, more than 90% ang accuracy ng vector scan natin, and ang resulta ho hindi subjective. Machine po ang magbabasa, hindi ho nakabase sa opinion ng doktor na nagbabasa, no? So take advantage po. And yung atin pong social media, i-type nyo lang ho ang Dr. Irene Lim, both in YouTube and Facebook, and paki-like na rin ho, paki-share, and i-click nyo lang ho yung button bell para makasubscribe po kayo. Lahat po ng mga na-miss out yung episode. Yes, pwede nyo hong abangan dyan, no? And tayo po ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. Okay. Ano nga po ba yung mga sintomas, risk factor, treatment sa menopause? Bakit kinakailangan rin po natin ng treatment? Yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Po, second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Usapang menopause, at sabi nga natin kanina na mahalaga rin po na malaman ng kalalakihan ang ating topic ngayon dahil may mga pagkakataon na tinatanong nila ang kanilang mga partner na bakit ba ang init-init lagi ng ulo mo? Yan nga ba, Doc, ay isa sa mga maituturing nating senyales o sintomas ng menopausal period? You are correct, Eli. Kasi kahit anak, kahit asawa, kapatid, pag ang women po dumadaan sa menopausal stage, kailangan niyo po talagang pagpasensyahan. Dahil talagang irritable po yan, anxious, no? And dapat niyo intindihin kasi umaabot yan sa depression. Kasi nga bumabagsak yung estrogen level sa katawan. Kaya nga ang tawag sa kababaihan pag nagme-menopause daw ay witch, para daw witch. So, pagka-hormonal na kasi ang nangyayari sa tao, hindi ho yan makontrol ng individual, no? Although yan naman ililipas din. But habang nandoon po sa pinagdaraanan na yun, kailangan ho ng kaunting pangunawa. Yung nauuna yung hot flashes. Yung hot flashes po, yan na lamang po mahirap ng pagdadaanan Oo. Kasi ang pakiramdam nyo niyan, para kayong init na init. Bigla hong mag-iinit yung ulo ninyo. Then, yung katawan ninyo, Dok. Biglang pagpapawis. Tutulo talaga ang pawis ninyo sa ulo, sa face. Tutulo talaga, hindi yung symbolically na mainit ang ulo na nagagalit. Physically speaking, no? Talagang pagpapawisan kayo ng bigla. Kahit nasa air-conditioned room ka naman, Dok? Yes, kahit nasa air-conditioned room. Saka ikaw lang. Hindi yung mga kasama mo, hindi naman. Ikaw lang, all of a sudden. Tapos lilipas din yun. Pag lumipas yun, okay ka na naman. Kaya minsan nakakahiya kasi halatang nagha-hot flashes ka dahilan sa kailangan mo talaga magpunas ng tumutulong pawis. Siyempre, mapapansin ka ng kausap mo. So, tapos nasa edad ka na rin, iisipin talaga nilang nagha-hot flashes ka, no? So, mainit na mainit ang pakiramdam yan. Tapos medyo
namumula-mula ho ang face. Hanggang leeg po. So dyan ang mainit sa babae. Ulo, mukha hanggang leeg. Init na init po kayo niyan, no? And yung night sweats, ayan, hot flashes din po ito pero sa gabi. Lalo na ho pag tulog kayo. Halimbawa ho, minsan kayong nagising in the middle of your sleep, kayo ho'y magbabanyo, aba makikita nyo ho, basang-basa yung suot ninyo sa pawis. So ibig sabihin ho, nung tulog kayo, nag-night sweats kayo, nag-hot flashes kayo, nang tulog kayo. Pero yung pawis nila, Doc, hindi naman malamig? Medyo malamig. Oo. So para ka rin yung gising, kaya lang tulog ka na pinagpawisan kaya. Lalamig yung kasi nabasa na yung mga damit mo. Oo. So basta sana, no? So kailangan mo nga actually magpalit dyan ng clothing. And bukod po dyan, although hindi ho lahat ng nagme-menopause, nag-a-undergo ho ng hot flashes. Yung iba naman ho, wala naman hong hot flashes and night sweats. And pero itong vaginal dryness, ito po ay halos karamihan talaga sa women, nare-reduce ho yung moisture sa vaginal area and pati ho yung elasticity ng vaginal area. So, which can lead to discomfort siyempre sa kababaihan. Mas makatiba, Doc? Yes, lalo na kung sexually active pa ho yung women dahil may asawa pa, di ba? So, kaya ho minsan ang kababaihan o sila mister, kailangan nyo ho maintindihan na minsan pagka may edad na o menopause na ang wife ninyo, parang ayaw na hong tumabi sa inyo. Kasi ho, pag dry na, di na ho yan masyadong na-enjoy ng wife ninyo kasi dry ho, kadalasan na susugatan pa ho ang women. So pagka ho ganyan, pag may edad na, menopause na, dry na, dapat ho gumamit na ng lubricants, vaginal lubricants, para ho hindi nagkaka-infection ang babae. Para din ho yan na yung sa mga nare-rape ho, kaya traumatic yan kasi walang lubrication. Kasi takot yung tao so hindi niya na-enjoy yung pangyayari. Kaya pag ganun ho, tuyot, ay maano ho yun, may trauma ho yun sa vaginal area ng babae. So kailangan ho ng lubricant para hindi ho masugatan or magasgasan ang kababaihan. No? Kaya dapat ho maintindihan yan nila mister. So due to menopause o nagda-dry up ang nagkakaroon ng vaginal dryness ang kababaihan. And bawas din ho siyempre yung libido. Kasi sabihin ayun nga, ayaw hong katabi ni misis pagka ganyan. And mood swing, ayan ho, nagfla-fluctuate ang mood. No? Ayan ho, yung eto talagang emotionally speaking, irritable, madaling mainis, laging nakasigaw. No? Anxiety, laging nag-aalala sa wala naman. No? And pakiramdaman nyo ho, baka kasi depressed. So, malungkot ho, no? And sleep disturbances. Minsan ho, mahirap matulog. Mas prone sa insomnia, Doc? Yes, oo. Kasi ho, hormonal pa rin ang reason. And yung iba, yung pag na night sweats, no? Kaya ho, hindi matulog. Kasi nga ho, init na init, no? Cognitive changes. So, nagkakaroon ho yung ng mga senior moments. Yun ho bang makakalimutin na. Minsan ho, hawak-hawak yung isang bagay, hinahanap, yung pala, nasa bulsa niya. Yung mga ganong bagay ho, no? Na hirap din ho mag-concentrate at nababawasan ho yung mental clarity. No? Hormonal din po yun sa pagbagsak ng estrogen. And urinary, dalas ho, very prone sa UTI ang kababaihan. No? And incontinence. Yun ho bang hindi ho umaabot sa CR ang babae na bibitawan na ho yung pag-ihi. Naiihi na agad talaga sa salawal. Kahit to pinipigil niya, hindi ho talaga mapigil. Bakit? Yung muscle nating kababaihan, control sa pag-ihi. Siyempre, as we age, mahina na rin yung muscle control. So, kaya ho ganun. Kaya dapat, pag may incontinence na ang babae, huwag mong hintayin na ihing-ihi ka na kasi nga may incontinence ka, hindi ka talaga aabot. Hindi pa ho kayo naiihi, umihi na ho kayo palagi habang may chance bago magbiyahe, bago kung ano man ang gagawin nyo, para ho hindi ho kayo magkaroon ng incontinence. Or for safety reason, mag-pads ho kayo. Siyempre ho, kung wiwi yan, medyo marami, mag-diaper po. Wala namang makakaalam na nag-diaper kayo, no? Para ho, pag na-disgrasya ho, at least na may diaper po kayo, no? Pero kadalasan naman ho, nag-i-incontinence, may UTI. Minsan ho, yung infection, nakaka-add-on kasi, no? Alright. Pero Doc, etong pagkakaroon ng menopause or yung sabihin nating nasa menopausal
stage ka, may epekto rin ba yan sa kalusugan? Like sabihin natin, mas tumataas yung risk mo sa pagkakaroon ng heart problem or sa osteoporosis, diabetes, at iba pang sakit? The answer is yes. So yun pa ang isang pangit doon. Dahil lang sa pag bumaba na ho yung estrogen level natin sa katawan, ang dami hong effect kasi sa health natin. Number one ho sa bones. So pag nag-decline ho yung estrogen natin, bumabagsak din ho yung bone density natin. Ibig sabihin mas nagiging buhaghag, mas nagiging prone ho tayo sa fracture and osteoporosis. Kaya ho madalas nag-supplement ng calcium ang kababaihan. Kaya lang, comment ko lang dyan, pumili ho kayo ng calcium na maganda ang absorption. Kasi ho, pagka hindi, instead hong benefit makuha nyo dyan, magiging kidney stone ho yan or dadagdag ho sa bara sa ugat sa atherosclerosis. Kaya kung doubtful ho kayo, tanong ho kayo sa doktor kung maganda absorption. Kung hindi, magmalunggay na muna ho kayo. At ang malunggay, sigurado ho talagang maraming calcium yan, no? At saka iwasan nyo na ho, dahil mas prone ho sa osteoporosis, mas nakukuba ho ang babae kesa sa male. Iwasan nyo na ho yung mga inumin na may caffeine. Kasi ho, lalo nyong iihi yung calcium. Iwas na sa kape. Yes, coffee, cola drinks, saka itong green tea. So kung mahilig hong magkape, kailangan yung bawasan pag menopause na kayo. Pag umiihi ho kayo na may caffeine yung ininom ninyo, kasama ho ang calcium pag-ihi nyo. O di lalo ho kayo mag-osteoporosis, no? And heart health. Sa puso ho, basta ho bumagsak ang estrogen na ho natin dahil menopause na, mas high risk na po ang kababaihan sa heart attack. Pagka ho hindi pa menopause ang babae, mas malaki ho ang chance ng lalaki na ma-heart attack kasi wala silang estrogen masyado But pag menopause na rin ho ang babae, pareho na lamang ho ang risk ng babae at male sa risk for heart attack. Kasi ho, pati B12 ng kababaihan, bumabagsak din ho. So kailangan nating mag-supplement ng vitamin B12 pagka ho menopause na. Ang B12 ho kasi isa yan sa nagpo-protect sa atin sa puso pagka ho menopause na tayo. And another thing, so vitamin B12 and cholesterol, wag niyo hong kalilimutan. Pag menopause na ho ang babae, sigurado hong tataas ang cholesterol because the reason is hormonal. Because iisip ho kasi yung cells natin, no? Pag alam niya hong mababa na yung ating estrogen, itataas niya ho yung cholesterol automatically. Why? Kasi ho, mother ni estrogen si cholesterol. So akala ho nung katawan natin, pag gumawa siya ng maraming cholesterol, mako-convert into estrogen. But pag menopause na ho, it will stay as cholesterol. Hindi na ho siya mako-convert into estrogen. Kasi nga ang mother ho ni estrogen, cholesterol. Kaya may mga women ho na hindi na ho talaga kumakain ng taba, even a single drop. Pero pag nagpa-blood test ho, mataas pa rin ang cholesterol. Hormonal po ang reason dyan. No? Okay. So tandaan nyo yan. Kailangan nyo mag-supplement ng vitamin B12 and also kailangan nyo hong magpababain ng cholesterol, statins or fish oil. Kaya lang ho, pag nag-statins kayo, lagyan nyo ho ng supplement ang nyo para masanggan nyo ho yung kaunting side effect niya, no? Sa clinic nyo, Doc, ano po yung makakatulong para sa mga kababaihan na nasa ganitong stage na yung nagme-menopause na sila? Still basic pa rin, Eli, no? So, yung detox and blood cleansing, yan pa rin ang talaga hong kailangan natin para ho, basic ho kasi yan na ginagawa natin to bring back the body into its normal function. So, pagka regularly ho, ginagawa nyo yan, ideally, every 3 months, hindi nyo ho mararamdaman yung mga symptoms ng menopause tulad ng hot flashes, yan, yung mga ganyan ho. Hindi nyo ho yan mararamdaman kasi malinis yung katawan ninyo, no? And also, yung vector scan naman ho, kailangan din po natin yan para ma-detect ho natin early yung mga diseases that are coming up due to decline in estrogen. Yung puso, sabi natin, yung buto natin, baka osteoporotic na. So para mahuli ho natin ng maaga, para early detection, mas magagawan ho natin ng correction agad-agad, no? Yung sa weight management po, no, pag nag-menopause na talaga hong bagsak ang estrogen, tumataba na ho ang kababaihan. No matter anong reduce nyo ho, no?
So talagang nag-i-increase o nag-weight gain talaga. So kailangan ho piliin talaga yung kinakain, no? Kasi domino effect na ho yun. Pag tumaba kayo, magda-diabetes, mag-high blood, tataas ang cholesterol, etc. etc. Doon na magsisimula ho lahat ng burden natin hanggang sa mauwi na ho yan sa metabolic syndrome. No? Okay. Pero Doc, bakit kinakailangan pang i-treat kung ito naman ay natural part of aging? Correct. No? Of course, kasi nga, may effect kasi sa health natin. Di ba? Marami kasing factor na nagagawa yung estrogen. Babagsak yung estrogen. So, nagiging prone na tayo sa sakit sa puso, sa osteoporosis, irritability. Pinaka-common ginagawa, HRT, hormonal replacement therapy. Kaya lang ho, hindi pwede dyan yung mga may lahi ng cancer, no? Especially breast cancer. Kaya syempre, pag titimbangin, takot ng babaeng mabalikan ng breast cancer. Kaya minsan ayaw talaga nilang mag-hormonal replacement. Yung iba naman ho, ayaw ng oral, magamit sila ng mga patch, cream, na hormone ho ang laman. Then yung hormone ho, pwedeng pure estrogen ng laman, pwede yung estrogen, progesterone. But ang problema natin dito sa mga hormonal replacement, kay anong form po ito, no? Kay puro, kay may progesterone, puro ho kasi bad estrogen. So ang estrogen ho kasi natin, estradiol, estriol. Ang good estrogen lang po is the estrone, E1. Yung estradiol and estriol, yan po ang common na laman ng mga pills o kahit na patch o kahit na cream. Both of them are bad cholesterol, no? So kaya ho, nagiging high risk for cancer. Mas maganda pa rin ho yung natural way, no? And a healthy lifestyle. No? Ayun. So, balanced diet and exercise. Lalo nga po at nagkakaedad na tayo, Doc. Anyway, para nga po muli, Doc, sa mga gusto pong mag-avail ng inyong vector scan, detox program, blood cleansing, either nasa menopausal period na po sila o hindi, ano nga po muli yung ating contact number? Yung po pala, habol kayo sa anti-aging soap habang may stock po tayo, and we will be coming up also with whitening soap, no? Very effective po. Yung anti-aging nakakatanggal po ng wrinkles. And habol na ho kayo hanggang March 10, few days na lamang po for our free check-up, free urine and sugar testing, free colon cleansing for your referral, and i-package nyo na po and i-prepaid nyo na yung detox, blood cleansing, and vector scan. I-prepaid nyo na rin po ang high-dose vitamin C kasi discounted po siya. No? Marami ho kayong makukuhang benefit. Paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Kami po ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Okay, maraming salamat, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. God bless, keep safe, and good night. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Again, until March 10 na nga lang po, Sunday, yung promo na ino-offer ni Dr. Irene Lim sa kanilang clinic. At muli, para nga po sa mga kababaihan, magpa-konsulta po sa inyong mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Inyo rin pong nakasama Ellen Ibensal para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.